Good day po sa inyo lahat mga fellow campers! Welcome back again to our channel! Video po ito, dadalhin po namin kayo sa isang campsite na sobrang laki po ng campground. Maraming puno, daming puno, ang ganda. Tapos yung mga puno niya, ayan oh. Halos lahat ng madadaanan mo malilim eh. May konting river crossing din. May marami at magagandang CR. Tapos kalat yung CR katulad niyan oh, ayan oh. Sa likod lang namin yung CR. Tapos pag pumunta ka doon banda, may CR din doon. Ngunit sa kasamaang palad, may nangyaring hindi maganda sa akin. Okay. Okay, Daddy. Kaya ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Hello! Finally, makakapag-camp na naman. This is actually our first camping of the year 2025. Abril na. Medyo naging busy kasi. Pero ito na. Andito na kami sa may Marilaki as you can see. Yan. Ganda ng weather. Linggo po ngayon. Easter Sunday. Pauwi na yung karamihan. Kami papunta pa lang. Hindi kami talaga nagbalak na mag-camping eh. Hindi kami nag-outing ng Holy Week kasi alam namin na magiging traffic kahit saan. So ito yung pinili naming araw para hindi siya masyado mag-traffic. Anyway, pakita namin sa inyo mamaya yung campsite na aming pupuntahan. Siyempre, itong alaga namin, tuwan-tuwa na naman, oh. Ayan, oh. Oh, hindi na naman siya mapakali, oh. See you! Yan sila ha. Parang mataas. Ano ba yan? Dito na kami sa information at hinahanap ang aming booking, hindi makita. Isang araw lang kami nagpabook eh. Friday lang. The junk pack. So far, ayan o, konti lang yung campers. Yung iba pa uwi na yan, malamang. Ito po yung aming bagong kasama. Mga for parents. Ayan o, tingnan mo. Oh. Sino to? Ayan, laki. Oo nga, no? Ang lawak pala nito. Ito na yun. Meron pa ron. Hindi pa pala ito yung dulo. Meron pa pala ron eh. Pero dito yung part na may medyo malalim na river, di ba? Oo. Masarap din doon, malakas-lakas yung yun, maganda rin doon. Gusto niyo mag-ikot muna? Ikot muna tayo para Samahan ko kayo. sakay kayo doon, oh. Meron ba may dalang aso?
Boss, gusto mo mag-ATV ka, boss? Oh. Oh, sakay ka dun. Uy, excited na mag-set up. Yeah, Kuya Gerald, Tapos si yung mag-a-assist dito. Lorenzo. Lorenzo. Tama yung punta ni Sir. Dito na kami. Ganda-ganda ng lugar. Ang laki eh. Howard, papaturo daw sila mag-swim sa'yo. Oh, yes daw. Oh, ready daw kayo mamaya ha. Boys. Masagot din oh. Patubo sila kay Kurt. Oh. Anong kailangan lang gawin, Kurt? Anong kailangan lang gawin? Oh, yun. Yun lang naman pala gagawin eh. Padjak nyo lang daw pa nyo. Oh, tapos ano pa? Oh. Ah, yun. Ang galing talaga instructor ni Kurt, oh. Oh, parang kambal eh. Oh. Excited na mag-swim? Ang dumidilim-dilim ah. Pero magandang senyales yan para malamig. Ito na, sisimula na po kami mag set up. Sila naka-set up na sila. Kami magsi-set up pa lang. Ganda rito mga kaibigan. First time, alam ko marami na nakapunta rito pero ang daming puno, ang ganda. Tapos yung mga puno niya, ayan oh. Ang lalawak ng shade. Anong puno to? Acacia ba to? Or anong puno to, Mac? Ang lawak eh oh. Ang lawak ng mga halos lahat ng madadaanan mo malilim eh. Tapos kalat yung CR katulad niyan oh, ayan oh. Sa likod lang namin yung CR. Tapos pag pumunta ka doon banda, may CR din doon. Hanggang doon pa raw yan eh. Ayun, may CR doon oh. Ayun oh, nakikita nyo ba yun? Ayun, doon. Ayan oh. Tapos doon sa dulo, sa gitna, meron din CR. Ito sa likod nito, meron din CR yan. So, ang daming CR dito. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung ilog dito. Summer dito pero may part dito na malalim para makapag-swimming ka pa rin na maayos. So, ito daw ay 22 hectares lahat-lahat. Haba niya. Haba niyan. Bale, itong pinwestuhan namin yung malapit sa river crossing. Tapos katabi lang nung information center nila. So far, maganda siya rito. So pumwesto kami dito sa may ano lang. Kasi medyo konti lang ang tao rito. Tsaka yung mga tao dito unti-unti na rin nag-aalisan. Pero merong ibang mga matitira pa raw. Yun talaga yung pinili naming ano, araw na yung hindi kami sumabay sa Holy Week kasi yun, siguradong maraming tao. Katulad ng sabi ni Kuya, kanina raw, kahapon, daming tao rito. Kaya mabuti na lang ngayon kami pumunta. So ngayon po nag-set up na kami ng aming tent. Yan. So mas may enjoy namin ngayon yung lugar. Kasi ayan, tingnan mo yung paligid. Ang ganda ng music mo. Okay na? So makikita nyo yung paligid. Marami pa rin pero hindi ganun karami kasi maluwag po siya. Sa kanila rin daw yung bundok. O pati yung bundok daw sa kanila, yan yung nasa likod mo. Ang Marilaki Campo ay matatagpuan lamang dito sa may barangay Cayabu, Tanay, Rizal. At ang kabuoang land area po ng kanilang campsite ay may total na 22 hectares. At ito po ay kahilera lamang ng Camp Hiatus, na halos kasing tapat naman ng River Ranch. Isa sa napansin naming magandang aspect dito sa may Marilaki Camp ay malalaki ang kanyang puno. Ibig sabihin, malalawak din ang kanyang shade at mas marami kang pwedeng pagpili ang mga campground. Noong early 2024 po, nakunan ko po ng drone shot itong Marilaki Camp. Makita nyo yung ilog nila, medyo marami pa yung tubig. Pero pagdating po ng summer, ito na po siya.
At dahil overnight lang din po ang aming mga kasama, wala na kaming sinayang na oras at nagsimula na kami magkwentuhan at enjoyin ang napakagandang lugar na ito. Pero kami po, ang plano namin ay 3 days, 2 nights. Lexi. Uy, Lexi. Tinalikuran ako ni Lexi. Sungit yun eh. Yan o. Yeah. Kailangan ko ng pangsangyup. Ay, Yan. Meron kami yan. Sakto, para tayo sa sarili pumuntahan. Bumili ako ng beef. Meron tayong ano dito, stove. Ate, meron din tayong stove. naman, pa-exit ka. Parang ganun. Mali. Sorry. Naka-video. Ebidensya to, ebidensya. Nahuli ba yan? Hindi ko sinasadya pare, barkada tayo. Ganda rito, ang luwag oh. Tama-tama, dito kami sa likod ng quiet time. So sa likod ng quiet time, pwede na magingay. O, di ba? Happy hour dito, happy hour. So doon, yung mga nakakabasa ng quiet time, dapat tahimik sila. Ayan. Ang mga dogs na maliit, inano mo, tatapang lang. Yan, tapang-tapang din. Diba ganun kaya? Sa loob naman po ng information center nila, meron po kayong makikitang parang mini convenience store dito. Saan pwede kayong bumili ng mga kailangan nyo. Quiet time, 10 a.m. Di pa rin namin ma-figure out kung paano yung audio uli. Sa tagal ng beses na hindi kami nakapag-vlog. Uy, kulay white na siya. Anong nangyari? Si Joseph tulog pa. Mak, kising na. Kailangan mo na to. Yun o, breakfast. Saan ka nakakita ng breakfast na sangyup? Ba kayo? Opo. Kain kayo sa'yo. Ito, kailangan ko ng ano. Wow. Yun o. Wow! Tuyo, tsaka sausage. Sige, gano'n. Sinubukan ng takal may selection. Gusto mo na eh. Dapat yung gusto mo sinugod eh. Sarap. Pagkatapos namin mag-breakfast, kami naman po ay pumunta na ng ilog para mag-enjoy sa napakalamig na tubig ng ilog at pati na rin mag-enjoy ang mga fur babies. Ngunit dito, makikita nyo po ang di inaasahang pangyayari na magiging dahilan ng maiksi namin pag-stay dito sa napakagandang campsite na to. Kaito! Give to daddy. Go! Give to daddy. Wow, it's a stick. We did it! Oh, ayun.
Give to daddy. Lexi, oh, Lexi. Kurt. Kurt, there, oh. So dito po makikita nyo, the usual na ginagawa namin kay Kurt kapag siya po ay naliligo ay hinahagisan po siya namin ng stick. At ito po ay gustong-gusto niyang ginagawa. At dito naman po makikita nyo si Kurt na parang gustong ibigay yung stick doon sa dalawang German Shepherd. Napaka-friendly po kasi nung alaga namin si Kurt, kahit sino nilalapitan niya. At dito naman makikita nyo na nagagawan yung dalawang aso, si Kurt at isang German Shepherd dun sa stick, na parang baka nainis yung isang German Shepherd at yun na, inatake na si Kurt. Kung susubukan po nating i-slow mo yung pangyayari, nung inatake po si Kurt ng German Shepherd, iniiwas ko po siya doon sa German Shepherd. Ngunit patuloy pa rin sa pag-atake ng German Shepherd. So ang bigla ko naisip ay dalhin si Kurt doon sa malalim na part na tubig kasi hindi po marunong lumangoy yung German Shepherd. Kaya po nung part na yan, nung hinagis ko si Kurt doon sa malalim na part, palagay ko pumasok po yung ring finger ko doon sa ring ng leash ni Kurt na bakal. Kaya po siguro paghata ko ay biglang yun, naputol po yung aking ring finger. Mac! Na ano? Bale? So sa ganitong sitwasyon po na malayo ka sa kabihasnan, kapag ikaw ay na-injury, pinakamagandang gawin na ay mag-pack up na. Kaya yun po yung ginawa namin. Nag-pack up kami agad at imbis na maging 3 days kami, yun na, nag-overnight na lang kami. Tae. Nakita mo umakyat si Kurt? Hindi nga eh. Pati nga daliri mo. Dislocate siya. Hanggang ngayon? Oh, sabi ni Kurt, Daddy, are you okay? Are you okay, Daddy? Mabuti na lamang din at nag-decide kaming dalawa ni Glenda na wag nang mag-antay at magligpit na rin agad habang hindi pa masyadong malala ang aking sitwasyon. Ano? Okay ka lang, ha? Oo. Pag hindi mo kaya, ako na lang. Salamat po. Pasensya na po. Magana po. Mamagana. Oo, kasi kahit na hindi yan mamaga, aayain na rin talaga kita umuwi. So sa aming pag-uwi, medyo challenging po ang aming pagdadrive dahil isang kamay lang po ang ginagamit ko. Pero mabuti na lang at isang daliri lang yung naapektuhan dun sa kaliwang kamay ko. Kung mapapansin nyo po, medyo namamagana po yung kaliwang kamay ko dito. Pero mabuti na lang at yung ibang daliri ko po ay nagagamit ko pa. Kaya lang kapag nagkamali po ako ng galaw, kumikirot po siya. Lalo na pagpaliko ang katulad nito. So napagkasunduan po namin ni Mrs. Ihatid muna si Kurt doon sa bahay, pati na rin yung ibang gamit namin. Para kung sakali man ano man ang maging desisyon ng doktor pagdating sa ospital, nandun na si Kurt sa bahay, wala na kaming iintindihin pang iba. So pagdating po namin ng ospital, ito po yung naging findings ng doktor after akong i-x-ray. Kung makita nyo po dito, bali po yung aking ring finger ng 3 piraso. Kaya po ang naging desisyon ng doktor ay lagyan po ng 3 pin dito yung aking daliri para po ma-stretch po siya at bumalik po sa dating posisyon. At ito naman po yung kanyang itsura ngayon. Kung umabot po kayo sa video na ito, nako, maraming salamat po. At kung hindi po kayo subscriber, please hit that subscribe button kung kayo po ay kahit papaano naaaliw sa aming mga video. Maraming salamat po. Till next time, peace!